Isang pinakamahusay na parfumer sa Pransya ang nahatulan ng kamatayan sa kanyang krimen matapos na ma-obsessed ito sa pagkuha ng isang mahirap na amoy. Ngayon ay balikan natin ang kwento ng pelikulang Perfume: The Story of a Murderer mula sa taon ng 2006. Sa ika-18 siglo, isang lalaki ang nasa selda at hinihintay ang kanyang sentensya at iniharap ito sa mga galit na tao na sumisigaw at humihiling ng hustisya habang binabasa ng Panginoon ang hatol. At sa loob ng 2 araw si Jean ay igagapos sa isang krus at bubugbugin ng bakal upang bitayin ito hanggang sa mamatay. At nagsimula ito ilang taon ang nakalipas sa Paris at sa isang mabahong palengke isang babae sa kanyang stall ay nagsimulang magkaroon ng contraction at isinilang nito ang sanggol at hinayaan itong mahulog sa sahig. At dahil lahat ng kanyang sanggol ay patay nang isinilang ipinagpalagay nito na ang isang ito ay patay din kaya pinutol nito ang kordon at itinulak ito sa basurahan ng mga isda at nagpatuloy sa trabaho. Ang sanggol na ito ay si Jean at sa lalong madaling panahon na huminga ito na amoy nito ang lahat ng amoy na nasa palengke. At nang umiyak ang sanggol sa unang pagkakataon narinig siya ng lahat ng tao sa palengke at inakusahan ang kanyang ina na sinusubukan niya itong patayin. Sinubukan ng babae na tumakas ngunit nahuli siya ng taong bayan at binitay. Pagkatapos si Jean ay dinala sa bahay ampunan kung saan napakaraming bata at natutulog sila na parang mga preso. At nang maiwan ang sanggol sa isa sa mga ito nainis ang mga bata sa kanyang presensya at sinubukan ng isang bata na tusukin siya ngunit hinawakan ni Jean ang kanyang daliri at inamoy ito na ikinagulat ng lahat. Nagpa siya ang mga bata na patayin si Jean gamit ang isang unan ngunit nagsimula itong umiyak at lumapit si Madame Gaillard upang iligtas siya at hinagupit ang mga bata sa kanilang maling pag-uugali. At lumipas ang taon at sa edad na 5 hindi pa rin makapagsalita si Jean. Iniisip ng ibang bata na siya ay isang weirdo at iniiwasan siya kaya ginugol ni Jean ang kanyang oras sa paggamit ng kanyang natatanging talento. At lumalabas na mayroon siyang mahusay na pangamoy na nagbibigay sa kanya ng daan upang tukuyin ang kahit anong amoy kahit pa na malayo ito o isang bagay na hindi dapat na aamoy. At sa edad na ito hindi rin matukoy ni Jean kung ano mabuti sa masamang amoy at gusto lang nito tuklasin ang panibagong amoy. Minsan inaamoy din ito ang mga patay na hayop at binabato siya ng ibang bata ng bulok na prutas dahil sa pagiging nakakatakot nito. At kalaunan ay natutong magsalita si Jean at sabihin kung anong bagay ang nasa paligid niya nang nakapikit sa pamamagitan lamang ng kanyang ilong. At sa edad na 13 ibinente si Jean kay Grimmel na isang mayari ng tannery at naging alalay ang binata at habang nakakuha si Gaillard ng pera at sa mga oras na umuwi ito siya ay ninakawan at napatay bilang resulta. Ang inaasahang haba ng buhay sa tannery ay 5 taon lamang ngunit pinatunayan ni Jean na siya ay matapang at nagsusumikap araw-araw at nangangarap na bumisita sa lungsod balang araw upang tuklasin ang iba pang amoy. At makalipas ang ilang taon ng pagtatrabaho ng mahigit 10 oras kada araw nagpa siya si Grimmel na isama si Jean sa lungsod upang maghatid. At habang naglalakad hinayaan nito ang kanyang ilong na maamoy ang lahat ng klase ng bango at hindi na ito mahalaga kung masama ito o hindi. At nang naging abala si Grimmel hinayaan ni Jean na gabayan siya ng kanyang ilong sa isang napakagandang pabango na nagmumula sa isang tindahan. At ito ay isang pabango na tinatawag na Amor and Psyche at habang pinagmamasdan ni Jean ang lumikha nito nalaman niyang maaaring ihalo ang mga pabango upang makagawa ng mga bago. Nang biglaang naamoy ni Jean ang pinakamatamis na pabango na naamoy niya at agad na nabighani dito. Hinabol niya ito at natuklasang nagmula ito sa isang babae na may pulang buhok na nagtitinda ng prutas. Sinimulan niya itong sundan sa paligid ng lungsod at nang makalapit ito inamoy nito ang balikat niya. Nagulat ang babae at sinubukan na makipag-usap sa kanya ngunit hindi sumagot si Jean. Sinubukan din siyang bigyan ng plum at tumugon si Jean sa pamamagitan ng paglagay ng kamay ng babae sa kanyang ilong dahilan upang matakot ito at tumakbo. At dahil tumangging sumuko sinundan ng lalaki ang kanyang amoy at matapos ang ilang sandali nakita nito ang babae na nakaupo sa isang mesa. Pumuslit ito sa likod ng babae upang amuyin siya hanggang sa sandaling lumingon ito at nakita siya. At sa mga oras na sisiga ang babae tinakpo ni Jean ang kanyang bibig sa tamang oras at kinaladkad siya sa ilalim ng makarinig ito ng ingay. Dumaan ang magkasintahan at naghintay si Jean sa kanila na makaalis upang pakawalan ang babae at natuklasan na hindi niya sinasadyang na-suffocate ito hanggang mamatay. Hindi rin nagtagal at kinuha niya ang damit ng babae upang maamoy niya ito mula ulo hanggang paa. Gayunpaman habang lumilipas ang minuto nawala ng katawan ang buhay na amoy nito at nawala ng pag-asa si Jean. At sa gabing yun binugbog ni Grimmel ang lalaki sa pagtakas nito at pagkatapos ay hindi makatulog si Jean dahil patuloy nitong iniisip ang amoy ng babae at nagpa siya na ang kanyang layunin ay gumawa ng paraan upang mapanatili ang amoy ng isang tao at hindi na ito mawala.
Samantala si Giuseppe ay nawawala ng kliyente at siya ang dating pinakamahusay na gumagawa ng pabango sa bansa, ngunit nang ang kanyang karibal ay gumawa ng Amore and Psyche, hindi na ito muling nilapitan ng mga kliyente. At dahil desperado na buhayin ang kanyang negosyo, sinubukan ni Giuseppe na alamin ang formula ng Amore and Psyche, ngunit kahit ano pang subok nito hindi niya ito magawa. At isang gabi naghatid si Jean para kay Giuseppe at nagpahintulot sa kanya na pumasok sa loob upang iwanan ang binili nito. Si Jean ay namangha sa lahat ng sangkap at amoy at alam din nitong si Giuseppe ay nag-eeksperimento sa paggawa ng Amore and Psyche. Sinabi nito sa kanya kung anong sangkap ang nawawala niya at sinabing siya ang pinakamahusay na ilong sa Paris. Nag-alinlangan si Giuseppe at sinabihan si Jean na patunayan ang kanyang sarili. At walang pag-aalinlangan nagsimulang pagsamahin ni Jean ang mga sangkap at hindi pinansin si Giuseppe nang pinagalitan siya nito sa hindi paggamit ng tamang diskarte. At nang matapos si Jean, nagulat si Giuseppe nang matuklasan na ganap nitong nilikha ang Amore and Psyche, ngunit sinabi ni Jean na hindi pa ito magandang pabango. Mabilis siyang naghalo ulit, ngunit nagalit si Giuseppe na may taong walang karanasan na mas magaling sa kanya kaya pinalayas nito si Jean. Pagkatapos ay inamoy ng lalaki ang pangalawang pabango na ginawa ni Jean at ang napakagandang amoy ay nagparamdam sa kanya ng langit. At sa umaga binili ni Giuseppe si Jean kay Grimal na masayang tinanggap ang pera at naglasing ito. At habang papauwi sinubukan nitong iwasan ang paparating na karwahe at nahulog dahilan upang tumama ang ulo nito na ikinamatay nito. Samantala nagsimulang magtrabaho si Jean bilang apprentice ni Giuseppe at natutunan ang lahat tungkol sa pagpapalit at paggawa ng iba't ibang magagandang pabango na nagtulak sa tindahan ni Giuseppe na maging pinakamahusay ulit sa lungsod. Itinuro ni Giuseppe kay Jean na ang pabango ay gawa sa 12 nota at ang isang alamat ang nagsabi tungkol sa perpektong 13 diwa na maaaring idagdag upang mangibabaw sa iba, ngunit hindi pa ito natatagpuan. Ang mga salitang ito ay nagpaisip kay Jean tungkol sa babaeng pinatay niya at sa gabing yun ay napanaginipan niya ito. At sa pag-aalala sa kanyang layunin, hiniling ni Jean kay Giuseppe na turuan siya kung papaano panatilihin ang anumang pabango. At sa sumunod na araw itinuro ng matanda kay Jean kung paano mag-extract ng essence ng 10,000 rosas sa pamamagitan ng pagpapakulo sa kanila sa tamang temperatura hanggang matuno ang langis at mahulog sa isang maliit na lalagyan. Kailangan ng maraming paghihintay, ngunit kalaunan ay inilabas ng makina ang langis ng rosas at labis na humanga si Jean nang magsimula itong mag-eksperimento ng mag-isa. Kumuha ito ng ilang bagay mula sa kalye at inilagay ito sa loob ng makina at umaasang makukuha nito ang mga amoy ng bagay. At sa umaga nagising si Giuseppe nang makarinig ito ng malakas na ingay mula sa kanyang lab at nagmadali ito sa lugar upang matuklasan na si Jean ay nagwawala at inakusahan siya ng pagiging isang sinungaling dahil ang kanyang diskarte ay hindi kayang makuha ang amoy ng anuman maliban lamang sa rosas. Hindi makapaniwala si Giuseppe na sinisikap ni Jean na makuha ang amoy ng mga metal na hindi dapat naaamoy. Nang tignan ng matanda ang loob ng makina, natakot ito nang matuklasan niyang inilagay ni Jean ang kanyang pusa sa loob nito at sinusubukan na makuha din ang amoy nito. Sinigawan ng matanda ang lalaki at sinabing hindi nito makukuha ang amoy ng isang buhay na nilalang at biglang nawala ng malay si Jean. At matapos nang nangyari, mabilis na nagkasakit si Jean na ikinalungkot ni Giuseppe at nagbabayad sa mga mahusay na doktor upang alagaan si Jean, ngunit hindi nila matukoy ang sakit nito. At tila habang katapusan na niya nagtanong si Jean kung may iba pang paraan para mag-extract ng pabango, kaya sinabi ni Giuseppe ang tungkol sa enfleurage, isang teknik na ginagamit sa lungsod ng Grasse. Ang impormasyon na ito ay mabilis na nakatulong kay Jean at sa loob lamang ng ilang araw bumalik ito sa dati. Ngayon ay gusto ni Jean na maglakbay sa Grasse, ngunit kakailanganin niya ng tamang papeles kaya ipinagkaloob ito ni Giuseppe sa kanya kapalit ng 100 bagong formula ng pabango. Pagkaalis ni Jean, humiga si Giuseppe sa kanyang kama ng masaya, ngunit biglang gumuho ang kanyang bahay na ikinamatay nito. At sa kanyang pagpunta sa Grasse, sa wakas natuklasan ni Jean ang kanayunan ng lungsod at bumuti ang kanyang kalooban dahil sa malinis na hangin. Nauwi ito sa pag-akyat niya sa itaas ng isang bundok at nagtago sa loob ng isang kuweba kung saan sa unang pagkakataon isang bagay lang ang naamoy niya at ang amoy ng mga patay na bato. Ang kakulangan sa libu-libong amoy ay nagpa-relax sa kanya na nauwi ito sa pananatili niya sa lugar ng ilang taon. At hindi ito magtatagal sa lugar kung hindi dahil sa alaala niya sa babaeng nagtitinda ng prutas. At nang muling lumabas, hinugasan nito ang kanyang katawan sa ulan at napagtanto na wala siyang amoy tulad ng iba na nagparamdam sa kanya na parang hindi siya tao. At sa mga sandaling yun nanumpa ito, napapatunayan niya sa kanyang sarili na siya ay natatangi. Nagpatuloy ito sa kanyang paglalakbay at sa mga oras na marating nito ang Grasse, na amoy nito ang kamanghamanghang bango na mas mahusay pa sa babaeng nagtitinda ng prutas.
Dumaan ang isang karwahe at nalaman na ang amoy ay nagmumula sa isang magandang babae at dahil nasabik tumakbo si Jean patungo sa grass at sinundan ang kanyang ilong hanggang sa makarating ito sa isang mansyon. Kaya pumislit ito sa loob ng hardin at pinagmamasdan si Laura sa malayo at lumapit ito sa abot ng kanyang makakaya upang maamoy ito. At sa sumunod na umaga nagsimulang magtrabaho si Jean sa isang perfume shop kung saan natutunan nito ang sining ng enfleurage. Ang proseso ay binubuo ng pagdiin sa mga bulaklak sa taba ng hayop at pagpapakulo sa kanila sa isang malaking lalagyan upang makuha ang kanilang amoy. At isang gabi isang magkasintahan ang nasa kamalig ngunit umalis ang lalaki nang tinukso siya ng babae at nakulong ito sa loob. Hindi nagtagal dumating si Jean at nagpanggap na tulungan siya ngunit pinatay nito ang babae at makalipas ang ilang sandali ang babae ay nababalot ng taba sa loob ng lalagyan at umaasa si Jean na makukuha ang kanyang amoy. Dumating ang isang babae upang maghatid ng bulaklak kaya kailangan takpan ni Jean ang lalagyan bago pa matuklasan ang katawan. Muntik na rin siya mahuli ni Drouot ngunit nagkunwari si Jean na tinakpan nito ang lalagyan upang protektahan ang bulaklak sa araw. At sa huli ang prosesong ito ay hindi nakuha ang amoy ng babae kaya kailangan mag-isip ni Jean ng ibang bagay. At sa gabi kumuha ito ng babae sa kalye na dinala ang aso kasama niya gayunpaman sa halip na gawin ang maduming bagay sinimulan niya itong takpan ng balat ng hayop. At nang ilabas nito ang patalim upang tanggalin ang taba natakot ang babae at nagpa siya na umalis. Ngunit hindi sumuko si Jean kaya mabilis niya itong pinatay at nagpatuloy sa kanyang bagong diskarte. At matapos na tanggalin ang buhok nito binalot nito ang buong katawan niya ng taba ng hayop at isang piraso ng tela. At pagkalipas ng ilang oras inalis ni Jean ang taba at inilagay ito sa isang komplikadong proseso na sa wakas ay nakuha ang amoy ng isang tao. At sa sumunod na umaga habang nahanap ng mga lokal ang katawan sinubukan ni Jean ang amoy sa pamamagitan ng isang patak sa kanyang kamay at ang aso ng babae ay mabilis na tumakbo sa kanya at tila naamoy nito ang amo niya. At dahil nalugod sa kanyang sarili inilagay ni Jean ang pabango sa unang bote mula sa 13 at planong hanapin ang lahat ng nota para sa perpektong pabango. Samantala pumuslit si Jean sa kaarawan ni Laura upang tignan ito at si Laura at ang kanyang mga kaibigan ay nagpasyang maglaro ng taguan sa hardin. At nang mag-isa si Laura nakikita nito ang anino ni Jean sa malapit. Nang sinubukan niya itong hulihin naisip ng babae na parte ito ng laro at tumakbo at nahuli ng kanyang kaibigan sa halip. At dahil dito binato ni Jean ang isang bato upang basagin ang lampara sa itaas nila na muling nagpatakbo kay Laura. Mabilis na tinapos ng ama ng babae ang laro ngunit nagbago ang sitwasyon nang matuklasan nilang nawawala ang dalawang babae. Samantala inilagay ni Jean ang dalawa sa proseso upang makuha ang kanilang amoy na idinagdag niya sa kanyang koleksyon. Nang dumating si Drouot upang pag-alitan si Jean sa hindi nito pagtatrabaho na amoy nito ang kamanghamanghang pabango kay Jean at mabilis itong naging masunurin. Kinabukasan ang katawan ng dalawang babae ay natagpuan sa ilog at ang konseho ay nagpatawag ng isang pulong at humiling si Rickes ng curfew hanggang sa mahuli ang kriminal at sinabi na ang lahat ng kanilang mga anak na babae ay nasa panganib maliban sa mga babaeng nagtatrabaho sa kalye dahil lahat ng pinatay na babae ay mga disente. At sa sumunod na araw nagpatuloy si Jean sa pagkuha at pagpatay ng mga hindi nagagalaw na babae upang makuha ang kanilang mga amoy at iniiwan ang mga katawan kung saan sa oras na matapos ito. At hindi nagtagal nagpadala ang konseho ng mga gwardya upang magpatrolya sa mga lansangan ngunit hindi nito napigilan si Jean at nagpatuloy ito sa pagpatay. Ang mga taga-nayon ay nabalot ng takot at paranoia kaya nagsimula silang ikandado ang kanilang mga bahay at lumaban sa kahit sinong kahinahinala at nauwi sa patayan. Nang pinatay ni Jean ang isang madre na ika-12 biktima niya nagdaos ang pari ng isang misa at tinawag na demonyo ang kriminal na dapat patayin. Naantala ang seremonya ng isang lalaki na pumasok sa loob at inihayag na ang kriminal ay nahuli na. Hindi kumbinsado si Rickes dahil ang pag-amin ay nakuha sa ilalim ng torture at hindi tumutugma ang mga detalye sa mga aktwal na pagpatay. Ngunit nais lamang ng konseho na isara ang kasong ito at ang lalaki ay pinatay. Samantala pinaghalo ni Jean ang 12 essences at labis itong nasiyahan sa resulta ngunit alam nitong nawawala niya ang huling 13 pyesa at nais niya na si Laura ang magiging huling nota na kasalukuyang nagdiriwang kasama ang mga lokal hanggang sa lumitaw si Rickes upang iuwi siya. At sa gabi pumasok si Jean sa loob ng mansyon at lumapit kay Laura habang natutulog ito. Nang biglang nagising si Rickes at nagtungo sa silid ni Laura at natagpuan niya itong nag-iisa gayunpaman napansin ng matanda na bukas ang bintana. At sa umaga nag-impake si Rickes at umalis kasama si Laura upang mapanatili itong ligtas at umaasang malinlang ang kriminal nagpadala ito ng walang laman na karwahe sa ibang direksyon habang sila ni Laura ay naglakbay sakay ng kabayo.
Gayunpaman mabilis na amoy ni Jean na nawala ang bango ni Laura kaya nagpa siya din itong umalis at nagsimulang sundan ang kanyang amoy. Samantala naamoy din ng aso ang ilang bagay at nakita ang damit ng kanyang amo na nakabaon sa lupa. Napansin ito ni Druot na nagpatuloy sa paghuhukay at kalaunan ay nakita ang mga damit at buhok ng patay na babae. At makalipas ang ilan sandali dumating si Rickis at Laura sa isang bahay at inupahan ang lahat ng kwarto at pumili din ito ng kwarto na walang bintana para kay Laura at ikinulong ito buong gabi. At sa paghahanap sa kanyang amoy nakita ni Jean ang popahan at pumasok sa silid ng katulong at ninakaw ang susi sa lamesa ni Rickis upang tuluyang makalapit kay Laura. At nang papatayin niya ito inimulat ni Laura ang kanyang mata at tumingin sa kanya dahilan upang mag-alinlangan ito. At sa sumunod na umaga tinignan ni Rickis ang kanyang anak at nanlumo ito nang matuklasan niyang patay na ito. Samantala tinapos ni Jean ang pagkuha sa amoy ni Laura at idinagdag ito sa 12 upang malikha ang pinakahuling pabango. Bago niya ito amuyin ng maayos na palibutan siya ng mga sundalo at inaresto ngunit nagawa nitong itago ang pabango sa kanyang bulsa. Samantala tinanong ni Rickis si Jean kung bakit nito pinatay si Laura ngunit sumagot lamang ang lalaki sa pagsabing kailangan niya ito. At nang dumating ang araw ng pagbitay kay Jean dumating ang buong nayon at nagtipon upang makita ito. Nang dumating ang council upang kunin si Jean upang hatulan siya binuksan nito ang bote ng pabango na may plano sa kanyang isip. At makalipas ang sandali dumating ang karwahe at lumabas si Jean suot ang damit ng Panginoon at nagpatak ng kanyang perpektong pabango. Nang maamoy siya ng mga tao sa malapit na paluhod sila sa kanilang tuhod at namangha sa kanyang presensya. Naglakad si Jean papunta sa entablado at ang kanyang pabango ay nakakalasing at mabilis na diniklara ng Verdugo na inosente siya. Sunod ay inilagay nito ang pabango sa kanyang panyo at nagsimulang ipakalat sa paligid ang amoy at ang buong tao ay nahulog sa isang estado ng euphoria at pati ang obispo ay napaluhod sa kanyang tuhod at sinabing si Jean ay isang anghel. Nagsimulang umiyak at sumigaw ang mga tao para kay Jean na naramdamang isa siyang makapangyarihan sa lahat. At ang hindi lamang nahulog sa delusyon na ito ay si Rickis na nasa isang balkonahe na hindi naabot ng pabango. Pagkatapos ay pinalipad ni Jean ang kanyang panyo kasama ang hangin at nang nahulog ito sa karamihan naging sanhi ito upang mag-init ang lahat at nagsimulang gawin ang isang malalaswang bagay. At habang nagmamasid ito sa gulat inisip ni Jean ang kanyang sarili kasama ang babae na nagtitinda ng prutas at napagtanto na hindi nito alam ang tunay na pagmamahal na nagpaiyak sa kanya. Nang biglang lumitaw si Rickis upang tapusin ang pagpatay ngunit nasakop din sa kapangyarihan ng pabango at napaluhod kay Jean na tinawag niyang anak. At lumipas ang ilang oras nagising ang taong bayan at nagulat sa kahihiyan habang hindi na makita si Jean at inaresto si Druot dahil ang mga buhok at damit ay nakita sa kanyang tindahan at pagkalipas ng 14 na oras na pagpapahirap umamin si Druot at pinatay. Samantala si Jean ay bumalik sa kanyang mabahong lugar sa dahilan na isa itong lugar kung saan walang pagmamahal. Huminto si Jean at ibinuhos ang lahat ng pabango sa kanyang ulo at ang amoy ay napakalakas na naging sanhi upang sumugod ang mga lokal sa kanya at umibabaw sa kanyang katawan upang lamunin siya. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ito huwag kakalimutan mag-like at subscribe para sa mga susunod pa nating movie recap.